Araw po sa inyo lahat, ako po si Banat Bay. Eto na nga, magkikwentuhan na naman tayo ng mga malulupit na issue. Alam nyo, simula na talaga. Umiinit talaga. Kahit malamig ang panahon, umiinit po ang politika sa Pilipinas dahil sa mga pangyayari. Ha? Ay nako. Anyway, eto na nga. Magkwentuhan na po tayo kung ano ba ang mga nangyayari sa ating bansa. Alam nyo, kagabi nga ba yun? O isang araw. Kagabi. Ang gulo. Naguluhan na ako. Kagabi, nagkaroon po ng malupit na speech si Pangulong Duterte at saka talagang paulit-ulit na sinabi niya yung ay bangag. Kasi adik ang sinasabi niya talagang diretsuhan na, wala nang pahaging-haging, wala na hong derechahan na ho niya. Sinasabi na eto talaga, meron tayong pangulo na adik. Malinaw pa siya, malinaw, di ba? So panoorin niyo po 'yun, naka-upload po 'yan sa ating YouTube at saka Facebook, naka-upload po 'yan. At syempre, hindi naman maiwasang may bawi din ho. May bawi din po itong si PBBM. Pero konting review lang muna tayo, ha. Panoorin muna natin itong banat ni Pangulong Duterte, ha. Bumuelta si Pangulong Marcos matapos siyang akusahang drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin daw ng Pangulo, epekto ng painkiller na fentanyl ang mga pinagsasabi ng dating Pangulo. May report si Ian Cruz. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yan. Sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao City kagabi. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Louie Vlog, salamat. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Mr. President. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Grabe. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Binanggit din ni Duterte ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Tinuligsahan ni Duterte ang kontrobersyal na People's Initiative na nagsusulong ng pagbabago sa ligang batas. What's wrong with the Constitution? Tell me, you want to perpetuate yourself in power. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Pabala ni Duterte, kung ipipilit ang People's Initiative, tiyak magkakagulo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. I hope his doctors take better care of him. Ilang beses nang sinabi ni Duterte noon na umiinom siya ng painkiller na fentanyl para sa injury na idinulot ng aksidente sa motorsiklo. Nang tanungin naman ng Malacanang press corps si Marcos kung totoong nagdodroga siya, gaya ng akusasyon ni Duterte. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify. Okay,
Yes or no lang naman ha. Categorically deny na ikaw ay addict. Mahirap bang sagutin ng no? Bakit ganun? Bakit di sinagot? Ay nako, grabe. Alam nyo. Eto. Pag-usapan natin yan. Yung banat ni Marcos na fentanyl. Okay, sige. Bira. Kasi una-una sa lahat, simple lang naman eh. Simpleng-simple lamang po ito. Tinanong ka, gumagamit ka ba? Yes or no? Ba't di mo masagot? Okay? Pangalawa, ang sagot mo lang din do sa birada ni Pangulong Duterte, baka naman yung fentanyl, epekto ng fentanyl ito. Diba? O sige, let's give the benefit of the doubt. O sabihin na natin, bigyan natin ng timbang ang sinasabi ni Marcos na fentanyl. Una, ang fentanyl po naman ay legal drugs. Legal drugs po yan. Ibig sabihin, talaga naman piniprescribe yan. So, what the heck? Una yun. Ang tanong, Mr. President, ito tanong lang naman po ito. Ipakita nyo nga ho sa akin kung saang o sino mang doktor ang nagpe-prescribe ng cocaine? Hindi, tanong lang naman po yun, ha? Nagtatanong lang naman po yun, eh. Ha? Meron ho ba sa inyo dito? O, sige ho. Meron ho ba kayong kilala na isang doktor na nagpe-prescribe ng cocaine? Pangalawang tanong, meron ho ba ditong drugstore na pwede mong bilhan ng cocaine? Kasi as far as I remember, sa fentanyl, may mabibilang ka sa drugstore. So what do I mean? Simple lang po. Malayo ang comparison. Alam nyo kung gaano kalayo? Yung layo ng utak ni Bagong Lipunan, ganun kalayo. So malayong malayo. Hindi naman po pinagbabawal yung fentanyl. Bakit mo kailangan i-bring up? Oh, 'di ba? Ganun lang naman kasimple. Ang cocaine, talagang bawal yan at may masamang epekto. Ano ba epekto ng fentanyl? Oh, sige ho, punta tayo dyan. Punta tayo ho dyan sa fentanyl. Ipakikita lang ho natin. Baka naman sabihin ninyo, hindi tayo patas. Patas ho tayo. O, ito. O, ayan. Fentanyl. Ano ho yan, ha? DEA ho yan, ha? Department of Environment Agency. Hindi. Drug Enforcement Agency ng US. Okay? Official website po yan ng United States. Fentanyl. Okay? O, ayan. Ayan po ang what is their effect on the body? Ayan, ang linaw. Similar to other opioids. Opioids. Pasensya na, hindi po kasi ako nagdodroga kaya hindi ko alam yung mga pag-pronounce. Opioids. Analgesic, fentanyl produces effects such as relaxation, euphoria, pain relief, sedation, confusion, drowsiness, dizziness, nausea and vomiting, urinary retention, pupillary constriction, and respiratory depression. Ibig sabihin po, ang fentanyl, hindi po siya, nakakahay. Opium, yon, opium. Hindi po siya nakakahay. Kasi maraming klase, kahit to sa inumin na alcohol,
meron tayong tinatawag na depressant, yung bababa ka. Yan yung mga vodka. Medyo red wine yan. Eh ano yung parang, alam mo yun, medyo yung nagwawala ka na. Pag sa alak ko hindi ko kasi ako sanay sa masyado sa drugs eh. Hindi po ako Sa alak po, yung mga tequila, yan. Pag binanata mo ng tequila, yan talagang titila bum-bum ka niyan, di ba? Ibig sabihin, ano ka niyan, mahahay ka. Ganon din po itong fentanyl. Ang fentanyl po, hindi po yan nakakahay. Hindi po yan pagka nag-take ka, lumayabang ka, lumalakas loob mo, tumatapang ka, energetic ka, passionate ka, hindi ka ganon. Ano po ang fentanyl? Yung sabi nga dito, according to DEA, ayan, ang linaw nila, relaxation, euphoria, pain relief. Ibig sabihin, ganyan ka lang. Parang marijuana. Ganun ang epekto. Sa tingin nyo, the way na magsalita si Pangulong Duterte, the way siya, yung kanyang itsura, ugali, mamaya papakita ko sa inyo, masasabi nyo ba nagfe-fentanyl yung ganyan? Matanda, oo. Medyo nahihirapan na maglakad, oo. Pero pagka-fentanyl po, hindi naman po yan, alam mo yun, hindi ho makakalakad yan na maayos. Hindi ho yan makakasalita ng maayos at matapang. Hindi ho yun. Hindi ganun ang epekto ng fentanyl. Tama, mali. Unless Marcos ihalo sa cocaine. Baka iba na epekto nun. Hindi kasi ang sinasabi ni Marcos, ganun ang dating eh. Di ba? Ang dating nung sinasabi ni Marcos, yung fentanyl, nakakaano yan? Nakakabuang, hindi ho ganun ang epekto ng fentanyl. Sa cocaine, oo. Hindi, kasi tinatanong ko lang bakit ang tingin ni Marcos ang fentanyl alam mo na. Okay? Ito naman. Ito. Para naman patas tayo. Baka sabihin nyo, hindi tayo patas di ba? Papakita natin. Ito Para lang malaman ninyo, papakita ko sa inyo Ito ho yung before the event. Kayo humusga kung naka-fentanyl ho ito. Buti na lang may video kung ganito. Kung hindi, naku po, wala tayong ebidensya. Eto, ipapakita ko sa inyo before the event. Okay? Pagpasensya nyo na, madaldal si Banat Bay. Ito ang before the event kay Pangulong Duterte. Now tell me, eto ba ang tao naka-fentanyl? Ako po si Banat Bay at ngayon ipapakita ko lang po ang pagdating ni Pangulong Duterte bago po ang kanyang kagimbal-gimbal na speech dito sa Davao. At eto na, sinalubong na po namin. Kasama po dito si dating Kabsec Ebasco. At syempre kasama din po ang inyong lingkod at syempre si Mocha. Ayan po ay sinalubong po namin. Kitang-kita nyo naman na masaya pa si Tatay Digong sa umpisa. Makikita mong maaliwala sa kanyang pagmumuka at walang senyales na naka-fentanyl na sinasabi ni Marcos. May sinasabi pa siya sa akin. Sabi, nakakaon ka na? Nandor yan? Talaga. Eto, kitang-kita nyo naman. Offstage na talaga na naman napaka-healthy pa ni Tatay Digong. Napakasaya niya pa. At grabe parang binata lang ang datingan. Pero syempre, ang mga buto niya ay medyo may katandaan na. Kaya siya po ay inaalalayan. Kung maaalala niyo po, dati niya na po sinabi itong paulit-ulit at paulit-ulit din po namin narinig yung kwento na kung paano po siya na-disgrasya sa pagmumotor. At kaya nga po yung kanya ding isang tenga po ay medyo mahina na po ang pandinig. Kaya po siya madalas na out of balance pag naglalakad. Pero kitang-kita nyo naman kahit siya po ay mahigit na 70, siya naman. Pansinin nyo yan wala siyang tungkod. Minsan kasi may tungkod siya pag mga madidilim, pero pagka clear yung daanan, wala siyang tungkod. Man po ay masigla pa.
At eto na nga, pumasok na po kami dito sa isang kwarto na kung saan tayo po ay nabigyan ng pagkakataon kasama po si Cab Ebasco, si Mocha, para po mag-usap at dito na po niya sinabi yung kanyang mga sasabihin bago ho dyan siya umakyat ng stage. At personally po, ako po ay nagulat at talaga nga namang natatakot para kay Pangulong Duterte. Eto na, papunta na po kami ng stage. Samahan niyo po kami. Makikita niyo naman po na kahit medyo malayo-layo po yung stage ay si Pangulong Duterte ay masigla pa rin. Wala akong senyales ng fentanyl na katulad ng kasinungalingan na sinasabi ni Marcos. Eto na. Kung makikita ninyo, marami na nga ho nag-aabang din sa kanya sa paligid. Eto na, oh. Lalapitan niya pa ang mga tao para ho siya ay bumati. Alam nyo, hindi lamang niya po ginagawa yan ngayon. Kahit po siya ay Pangulo na, lagi po siyang lumalapit po sa mga tao kahit po pinagbabawal ho ng PSG sa kanya yon. Ang haba po niyan nilakaran niyang yan. Ako nga napagod eh. Habang papunta po kami sa stage, ay nagsisigawan na po mga tao. At makikita nyo nga naman na talagang excited na po ang mamamayang Pilipino mapakinggan ang ating dating Pangulo na posible rin pong maging future Senator, Vice President o Pangulo. At ayan, sinalubong na po siya ni Baste, ang ating mayor na sobrang tapang katulad ni Tatay D. At ito na, papunta na po siya sa kanyang upuan at sa sobrang dami ng tao, nahihirapan na po siyang pumasok. At marami pong bumati sa kanya. Panoorin na lang po natin ang kanyang speech sa ibang mga videos. Yan, tanungin ko kayo. Mga kababayan! Yan ba ang tinatawag na lutang? At naka-fentanyl? Pakisagot! Yung totoo. Pakisagot nga ho ako. Nakakita na ho ba kayo ng naka-fentanyl? Yung na-overdose? Ako may nakita ako niyan sa San Francisco. Nakagano na lang, oh. Gumagano. Slow motion. Gumagano na. Oh. Kayo mga taga San Francisco, alam niyo yan. Oh, di ba? Ang dami niya sa karsada eh. Ganun, oh. Mga ganyan na lang yan. Di ba? Yun ang totoo niyan. Oh. Diyan, oh. Dami nakakaano niyan. Alam niyan. Oh, ito. Oh, sige, lipat naman tayo. You're challenging me. Pina-ginit niyo ulo ko eh. Oh, sige, ito naman tayo. Ano naman ang itsura ng sabog sa cocaine? Yari na naman, Boss Dada, monetization itong video ko. O ito, panoorin nyo. Dun sa may-ari ng video na to, huwag nyo naman ako i-copyright. Reaction, ano lang naman to. O, pasok. Ayan. In this segment, Witt is showing contractions of large portions of his face, or grimace. The movements are frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. Frequent, pero minsan nawawala. Yan ang sinabi niya doon sa moderate. In his facial area, his lower face is pulled together. Probably that would be a moderate bordering on a mild. In this case, the movements are large sections of the face in the forehead area as well as the facial area. The movements seem to be almost continuous and would certainly bring social attention to him, and this would be a severe movement. Okay. Very easy to detect. Maliwanag, di ba? Ano daw ba ang itsura ng ang tawag nga nila diyan, Coke Joe eh. Kitang-kita, di ba?
O sige. Your Honor, here's the evidence. Yun lamang, nung pagpasok namin, ang daming sumisigaw, lalo na yung mga dalagita. Na-excited ako, sabi ko, hindi pa tayo, pwede pa tayo, may asing pa. Your Honor, case closed. Joel, salamat po. Yari na naman tayo dito. Ombera, oh. Sige. Sige nga, mga kababayan. Kayo ang sumagot sa akin ngayon. Naka-fentanyl ba si Pangulong Duterte? Tayo dyan. Buti na lang, konti lang nanonood. 3,700 lang. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Ayoko na magsalita. Hindi na ako kailangan magsalita. The video speaks for itself. Ulit na ulit. Talagang ulit pa talaga kayo, ha? O, ayan, ulit na. Makinig! In this segment, Witt is showing contractions of large portions of his face, or grimace. The movements are frequent, easy to detect, but not continuous. They seem to come and go. In his facial area, his lower face is pulled together. Probably that would be a moderate bordering on a mild. In this case, the movements are large sections of the face and the forehead area as well as the facial area. The movements seem to be almost continuous and would certainly bring social attention to him, and this would be a severe movement. Very easy to detect, intense, and frequent. Ang tanong, moderate ba o severe? Tama na! Next! Uwi na ako sa Davao! Moderate o severe? Kayo na ako maghusga. Hindi na ako, ha? Wala ako sasabihin, ha? Yun lamang, nung pagpasok namin, ang daming sumisigaw, lalo na yung mga dalagita. Na-excited ako, sabi ko, hindi pa tayo, pwede pa tayo, may asing pa. Ano na? Ay, nako, ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ito na lang, masasabi ko sa inyo. Ito. Makinig na lang kayo kay Pangulong That's Duterte. Hindi na ako, baka naman sabihin nyo, ako pa magsasabi. Wala ako sasabihin, ha? Wala ako sinasabi, yung mga nanonood sa akin dyan, yung mga nagtiktik sa akin dyan. Wala ako sinasabi. Si Pangulong Duterte meron. Ewan ko, ako wala. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Patay tayo dyan. Hindi ako nagsabi, ha? Linawin ko lang na maigi. Hindi ako nagsabi. Piniplay ko lang yung video ni Pangulong Duterte, ha? Sandali. Ay, nako. Ito.
Andali, sandali. Para mas maganda. Ayan, itabi natin dito. Itinabi talaga. Ayan. Okay? Pasok. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ay, grabe naman kayo. Walang ganunan. Ito ba? Ulitin natin. Ang bira kayo, mga kababayan. Mga siraulo din kayo, no? That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Palakpakan! Linawin ko lang mga nag-i-spy sa akin. Wala po ako sinabi, Linawin ko lang, hindi ako nagsabi nun. Kasi naman kayo mga nabudol Taas nga uli yung mga nabudol dito. Yung mga nabudol, sige na, pakitaas ang kamay. Sige na, huwag na kayo mahiya. Yung mga nabudol, pakitaas ang kamay. Sa susunod, makikinig na kayo, Ang bira kayo. Makinig na kayo sa susunod. Parang awa nyo na. Ay, nako. Next. Baka naman sabihin nyo, puro na lang yan. Fentanyl at saka ano. Next. Hindi na nga napigilan pa ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na maglabas ng kanyang saloobin patungkol sa isyu na ibinabato ng liderato ng Kamara sa kanya. Ang paratang tumanggap daw siya. Sabi nito, sabihin ko din kay Madam Sara, oo naman, Madam Sara Duterte, nabudol po kayo. Masaya ka na. Next time po, Madam Sara Duterte, makikinig po kayo sa tatay nyo. Masaya ka na. Ano kala mo sa akin? Takot? Alam naman ni BP Sara Duterte na nabudol siya. Ang importante, kung anong gagawin niya sa susunod. Yun ang importante. Ang importante, sumusuporta tayo kay BP Sara Duterte dahil alam niya nang gagawin niya sa susunod. Di ba? Yun ang importante doon. Kasi lahat naman po tayo, alam mo, hindi ko kinukundi na yung mga nabudol. Ulitin ko Kasi may mga nabudol na aminado naman, nabudol. Okay lang, walang problema. Sama-sama tayong babangon ulit. Parang narinig ko yun. Sa dumadaos-dos na Pilipinas, sasama-sama tayo. Yun ang importante, di ba? Pero wag ho ganon na yung iba dyan, nabudol na nga, ulitin pa. Paulit-ulit.
siya ng 51 bilyong piso mula sa unprogrammed funds ng kanyang distrito noong nakaraang kongreso. Ayon kasi kay Ako Bicol Party List at Chairman ng House Appropriations Committee, Congressman Elizalde Co, may report daw na may malaking pondo na nai-release sa Mindanao noong 18th Congress, particular na sa Davao. Pinasinungalingan naman ito ni Congressman Pulong at hinamon ang mga kongresista na maghanap ng bangko na magpapakitang may ibinulsa siyang bilyong-bilyong pondo. Sige, gusto kaday mag-hearing tas Congress, ana ako ang ginaig. Gisulti pa ninyo, gibulsan 51 billion. Pangita dog bangko dari Pilipinas, mo release ana. Naka. Kambayhana ka. Pangitaan patag 51 billion, mura man nagniagi sa opisina. Kami mga congressman, labihist rami. Nga, speaker, DPWH, may muhangyo ko be. Coastal Road akong tapuson, kay gitsugdan siyang naigsoon, wa humana. At Ayan bakit linawin natin. Ang sinasabi niya dito, wala namang natatanggap, wala namang iaabot sa yung pera na 51 billion. Hindi yun. Labis lang kami, meaning lalapit lang kami. Kunwari, may allotted kang budget na 51 billion. Halimbawa lang 51 billion allotted budget, hati-hati yan. Sa 20 billion sa DPWH, 20 billion, ganito. Ngayon, lalapit ka ngayon doon sa mga departamento ng executive branch. Oy, pwede ba pakigawa naman itong ano namin dito? Ganun ang trabaho ng kongresista. Iba ho yung budget na formal, ibig sabihin tunay na budget. At iba naman din po yung MOOE na talagang miscellaneous expenses. Ibig sabihin talagang inaabot yun. Sa mga kongresistang tulad ninyo, mga sip-sip kay tambaluslos. Ito po, hindi ho 51 bilyong inabot. Yan ho yung mga proyekto rin daw siya na hindi naman din tinatapos ng mga DPWH. sabihan na dapat ay may sarili ng mga bahay ang kanyang mga kadistrito dahil daw sa laki ng pondong napunta sa kanya. 51 billion. Kadungog mo itong iro nga akong ginimanda, antong karon padayon man namong kaso. Di na ko isulti ang pangalan, kay musikat siya. Karon nagputak na pod. Hinahamon niya na ilabas kung sinasabing natanggap. Kasi yung iba dyan, kumakapagbagaling, nakatanggap ng kahit yung si Gagong Lipunan. Ganon din ang niya kay Pulong di ba? Wala naman, mga mga marites, mga fake news. Kaya reyna ng fake news is Bagong Lipunan Nisulti na kada tao daw dapat sa akong distrito nanay balay tungod atong 51 billion. Tagpila nga balay akong buhaton, tag-100. Ang mga Grabe yun Kung daw yung 51 billion ibibili ng bahay, tig 100,000 yung bahay? Pambira. Tangaraw na ito ay ginawa dahil sa ambisyon ng nagpapakalat na maging mayor ng Davao City. Bata pa ko ang inyong amahan, gihimo kong drug addict. Yan, ito yung mga paratang sa kanya nun. Bata pa daw siya. Kasi sa totoo lang, marami tayo naririnig na ganyan yung kwento-kwento. Si Pulong, adik yan. Si Baste, yan, adik yan. Kita mo nga, puro tato. Tarantado ang putang inang yan. Sorry pero bibuisit ako dyan 100 pesos hindi pala 100,000. Hindi totoo, iritang-irita ako sa mga nagagaganyan, yung nagsasabing, kasi yung mga yan, adik yan, puro tato. Ako nga, puro tato ako, pero ni isang beses di pa po ako nakakita ng ecstasy, shabu, cocaine. Totoo po. Hindi po ako adik. Adik lang ako sa pagmamahal, pero adik sa mga ganun, wala. Sa kape, oo. Yun ang totoo kasi masyado nilang uy, hindi, alam mo ba, yung si Pulong, ayaw mo ba, tsaka si Baste, kita mo mga itsura niya, parang mga basagulero. Ay, yung inusgahan ka dahil mukha kang basagulero? Pag-abot kan di Guzman, drug addict, drug pusher. Karon ang mga gibuhat na yung drug smuggler. Og drug smuggler ko dato na kay kung na pamangkod rin sa inyo tubangan ron. Paano mo serbisyo pamangkod ninyo? Tuupod man ang iro nila. Ngay ubang tao Ama siya doon kung talagang may pera na siya, mayaman na siya, smuggler siya, di sana hindi na siya nag-kongresista, nag-vice mayor.
Tama Dres naman eh. Davao, labi na yung mga party list na yung mga... Dayo bang tao, Dres Davao, gadali. Di kaulat og eleksyon. Hindi nga rin daw maintindihan ni Congressman Pulong kung bakit takot na takot ang mga congressman sa kasalukuyang House Speaker. Karon, tulo ka speaker akong nagian, ani akong kinabuhi sa politika. Na si Congressman Alvarez, nahimong speaker. Si Cayetano, nahimo na akong speaker. Si Velasco, nahimo na akong speaker. Karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. Ngano man na? Ma-heart attack tanim. Duhara man na. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tevez, gi-ethics ko. Dito po ko padulong, sigurado. Oh, ano yung sinabi niya dito? Oh, ni-reveal niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo noon eh. Tama, mali. Oh, sinasabi rin ni Jojo Di Guzman yan. Oh, Boss Bay, sino kausap yung kanina may tumatawag daw sa'yo? Sino tumatawag? Di ba? Isipin niyo yun ha. Isipin niyo na mabuti yan. Yan din yung sinasabi po ng natin noon. Tayo mga Banateros Brothers at kahit si Jojo sinasabi noon. Di ba? Kung ano yung ginawa nila kay Tevez, gagawin nila sa lahat ng hindi nila kakampi. Ayan o sinasabi na niya o. Ayan o uulitin niya o. Ma-heart attack tanim. Duhara man na. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tevez, gi-ethics ko. Dito po ko padulong, sigurado. Matatandaan na sinabi ni Kong Duterte. O, tingnan ninyo. Ano yan? Matatanggal ho yan sa pagiging kongresista. Dadaanin sa ethics. Kung ano yung ginawa kay Tevez noon, gadaanin nila ngayon. Ganyan din ang gagawin nila kay Pulong. Kaya, tingnan nyo. Mag-iimbento yan na kung ano-ano. Kung kakasuhan ng kung ano-ano yan. Abangan ninyo, magsusulputan. Kaya nga, di ba, yung lintik na 51 billion yan? During pandemic, nagsulpot bigla. O, eto na. Dahil nagsasalita na mga Duterte, sigurado, puro, tetebesin din. Ayun. That's the perfect term, Jojo Di Guzman. Tetebesin din si Congressman Pulong. O. Kaya nga ito, tingnan ninyo. Alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon pa lang nung nag-live tayo doon sa Davao. Itong panahon na ito, this is the time na hindi ho tayo dapat nag-neutral na. Itong mga kongresista natin, mga senador natin, mga inaasahan nating mga politiko, this is the time to talk. Are you for Duterte o are you for power? Alam mo, sa totoo lang, marami yung nag-a-advise sa akin. Marami yung nagsasabi, alam mo, Banat Bay, naiintindihan ko yung pagiging Duterte mo. Pero tandaan mo, the Duterte is fading away. Bakit? Matanda na si Pangulong Duterte. Wala na kayong dyan. Alam mo, ito nga yung sinasabi ko Minsan, kung ako lang, isang vlogger, sinasabihan ng ganyan. How much more yung mga politiko na alam nila na matanda naman na si Pangulong Duterte. Kaya kita nyo, nung panahon na si Pangulong Duterte, presidente, walang yung PDP na puno. Nagtalunan doon, nagsipsipan, ika nga, di ba? Lahat sumipsip kay Pangulong Duterte. Ngayon, nung nakita na nilang walang pakinabang dahil matanda na, hindi totoo. Hindi ko sinasabing I agree with the person na kumausap sa akin. Pero ganyan kasi yung thinking nila wala na yan. Mawawala na yan si Duterte. Kaya wag nyo na suportahan yan. Wala na kayo mapapala dyan. Lalong-lalo na pagka ikaw ay politiko, ganyan ang Pero sa akin hindi ho yun. Ang usapan ho dito, ano ho ba ang katotohanan? Alam nyo, mahirap na laban ho ito. Napakahirap na laban ho ito. Itong mga binitawan ni Pangulong Duterte. Remember, ang nasa power ngayon, Marcos. Anong ibig sabihin nun? Kontrolado niya lahat ng ahensya ng gobyerno, kontrolado niya lahat ng pulis, sundalo, kontrolado niya ho yan. Kaya nga, pita mo yung PDEA. Aba, deny kagad Tama, mali.
Ang bilis mag-deny. Ang linaw naman po sa sinabi ni Pangulong Duterte noon. At syempre, ang tagal na po noon, mayor pa ho si Pangulong Duterte. May paliwanag nga si Rocky dyan eh. Matagal na po yung listahan na yan. Malamang, binigyan ni Pangulong Duterte ng tsansa ito si Marcos noon. Nung presidente na si Pangulong Duterte. Kaya lang, may mga intelligence pa rin po si Pangulong Duterte nung siya ay presidente na. Kaya nga sinabi niya, di ba? Bangag noon, hanggang ngayon bangag pa rin. Yun ang sinasabi niya. Pinaliwanag ko rin kahapon, bakit bangag pala, bakit di natukhang? Kasi nga po, hindi naman tinutukhang yung mga addict lang at the same time hindi naman gumagamit sa bahay. Ang mahirap po kasi actually, meron din naman talagang konting problema dahil hindi mo naman pwedeng pasukin ng bahay. Ang pwede mo lang katokin, tanungin, sa barangay. Sa tingin ninyo, naka-report sa barangay yun? Siyempre, di ba, sinasabi nga ni Pangulong Duterte, kung mag-a-addict itong mga mayayaman, hindi naman po nila ginagawa yan sa loob ng bahay nila o sa loob ng club. Mga lang mo yung mga pasosyal. Hindi totoo yung mga nag-a-addict sa mga club, mga social climber lang po yan, mga small time ho yan. Yung mga mayayaman talaga, yung mga galing sa pamilya ng mga mayayaman, una-una hindi pupunta ng publiko yan para mag-addict. Tanga ba kayo? Pupunta sa club para mag-addict. Yung mga napapanood nyo sa pelikula, mga small time lang ho yun. Pero yung mga big time, talaga nagyayati yan. Yung tipong wala makakahuli sa kanila. Ganun ang ginagawa. It's either private plane or sa yate ho nila ginagawa yan. Kasi they have the luxury of money. Di ba? O sabi na natin, eroplano o kaya barko, para ho sila doon gumamit. Doon ho sila nagpa-party. Hindi ho sa bahay. Kaya hindi ho niya mahuhuli yun. Yun ang totoo niyan. Kaya nga ito, panahon na ho ito na para tumayo na. Kaya nga alam nyo, nung napanood ko yung video ni Tebes, ipapakita ko ho sa inyo. Ito hong maman to, tumayo na. Ibig sabihin, kaya pala ito, tinatarget talaga, ay dahil makakalaban nila ho ito. Alam nila ho ito ang balita ko nga ho, ito si Congressman Tebes daw, medyo kakaiba. Pag ito, kaya nga kumaalala ninyo, remember this, there was a time na si Congressman Tebes nagpakyaw, di ba? Ganun katapang yung mama, even if alam niyang makakalaban niya ang partido ni Pangulong Duterte. Naalala niyo nun? Di ba? Nanindigan siya doon. Mabuti na lang, sa panahon ni Pangulong Duterte, siya po ay, si Pangulong Duterte po ay hindi diktador. Ngayong panahon na to, since alam nilang kalaban si Tebes, kaya tinanggal sa Kongreso. Kaya nga ngayon, ito, naglabas siya ng video na panood ko. Panoorin nyo, ha? I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Ayan pong nasa gilid, yan po yung mga sa Negros po yan, yung sinasabing we are not for sale. So ibig sabihin, bago pa pala nanawagan si Pangulong Duterte, ito'y sumusuporta na dyan kasi ang una naglabas niyan, Davao. Ang sumunod po na naglabas ng Negros, Negrosan are not for sale, ay ito pong mga taga-Negros sa pamumuno ni Congressman Tebes. Yan o. Kaya nga, alam mo, buti pa itong maman to, may bayag. Yung mga nasa Congress ngayon, anong tawag nyo sa inyo? Puro bulbul. Yun ang totoo. Itong maman to, may bayag eh. Naglabas na siya dun sa syudad niya. Kayo ano? Wala. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako.
balak yung gawin sa kanya yung ginawa nyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya nyo. Siyempre, ako ordinaryong tao, si Buspolong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Siya ho talaga ang unang nag-ano niyan yung Bibot Nolan na yan na pinick up na lang ho ata ni Maharlika Siya ho una nagsasabi niyan kasi siyempre, si Tebes naman, aminado naman siya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, walang problema sa taong nabudol Di ba? Okay lang. Basta wag mo na ulitin. Si Tebes naman, aminado naman siya. Dati, medyo napariwa ang kanyang buhay at gumamit. Aminado naman po siya. Kaya nga, sigurado ako, alam niya ho kung sino mga supplier. Hindi nyo ba napapansin? Si Tebes, ang pwedeng pumiyok nung time na yon. Kasi alam niya ang galawan nitong mga kongresista, politikong nagko-cocaine. Kasi kilala niya ang supplier. Baka nga mga yung iba kasama niya pa dati. Kaya lang ngayon tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy pa rin pala. So siguro kaya siya alam niyo yun, tinanggal sa Congress, kinasuhan ng kung ano-ano. Kasi nga pag nagsalita siya, credible. Kasi sasabihin niya, di ba ikaw nga, umu-order ka ng 10 kilo. 5 sa jowa mo. 2 sa kabit. Alam niya Kilala niya kung saan kumukuha Yun nga yung sinasabi niya kay Bibot Di ba? Sabi niya, dati ko pa sinasabi, walang naniniwala sa inyo. Ngayon, eto na. Alam mo, Congressman Tebes, isa lang masasabi ko. Sabihin mo nga yung salitang, I told you so. Kaya pala kinasuhan at sinira. Correct. Yan ang totoo dyan. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Nako po, ito na challenge. Magsalita nga kayo ngayon. Sige nga. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita Bakit parang kami lang dalawa ni Buspolong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Sige nga. Magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan or may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Iyan po ang tanong ni Congressman Tebes sa mga tao. Kanino po dapat mag-report ang taong bayan? Kasi that's the next question. Now that we know, sino ho dapat ang hinga natin ng tulong? Di ba ho? Sabi nito, salute sa mga PMA. Nako po. Hindi ho, yan ang tanong natin Alam mo, sinagot yan ni Pangulong Duterte.
sinagot ho yan ni Pangulong Duterte na kaya nga napaka-importante po na sana ho patuloy natin ho itong ipaglaban. Kasi hindi ho pwede, hindi pwede ho itong baliwalain. Alfa Romeo, salamat po. Hindi ho ito pwedeng baliwalain lamang ng ganun-ganun. Kasi ano ito? Ako ito lang ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na may adik tayong presidente? Ako nagtatanong hindi ko sinasabing adik siya. Nagtatanong lang. Si Pangulong Duterte nagsabi, payag po ba kayo na meron tayong adik na... Kung kayo'y masaya na meron tayong adik na presidente, okay lang. Maintindihan ko. Wala na tayong magawa dun. Pero kung hindi kayo papayag, Yun lang ang dasal ko. Reject, protect the Constitution. Ito, wait lang po Ito. Napaka-importante po nito. Kasi wala tayo, boses natin, wala yan. Ito kailangan natin. Yun lang ang dasal ko. Reject, protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan... Hindi, shower lang yan doon sa Malacanang, ginagawa nila pasirit doon. Kita nyo? Umuulan niya, umaambon niya, wala nag-aalisan. Talagang sabi, hindi, wala yan, tuloy mo! Sumisigaw doon, tuloy lang! Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi man ito eleksyon. Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyayari ngayon, hindi yan People's Initiative. Kung hindi... Ano sabi nito? Ano ba pwedeng gawin? May nag-message sa akin kanina Sabi niya, hindi ba kami madedemanda? Kung sakaling si ma'am yung nag-email sa akin, kung sakaling mag-post kami na dapat magpa-drug test ka, Mr. President, hindi ho kayo madedemanda. Wala akong kademanda doon sa salitang sinasabi ninyo. Kasi karapatan nyo ho yan bilang Pilipino. Karapatan nyo. Kasi nga, it is, wala hong malis. It is important na malaman po natin yan kasi ang ugnayan po niyan, hindi naman po natin sinasabi o hinuhusgahan si Presidente Marcos dahil wala lang, gusto lang natin siyang husgahan. Hindi ho. Atin pong inuulit-ulit ang sinasabi ni Pangulong Duterte, inuulit-ulit ang mga speech niya, it is because meron tayong iniisip na bansa. Concern kasi ang bansa kung ang isang presidente totoong adik nga. Naintindihan natin yon? Importante nating malaman yun Karapatan nating mga Pilipino malaman kung talaga bang adik ang ating presidente. Yun di kung hindi naman pala, di tapos ang usapan. Pahiya si Pangulong Duterte. Bakit hindi ka magpa-drug test pero hindi yung sa tabi ng St. Luke's? At dapat buhok. So yun dapat yun. Sabi nga, follicle test. Dapat sa buhok. Tuloy natin tong video. Play. Buying the people for their signature. Pag-umpisa pa lang, bayaran na
At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pirapirahin lang tayo, balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. Ay, sandali. Sorry, na-play din yung isa, hindi ko alam. Sorry. Ano lang na-play, napindot yung play. Hindi naman dapat kasali yun. O, tuloy. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuse is economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Anto, pasalamat po. Alam mo, tama si Pangulong Duterte dyan. Pakinggan nyo ko kasi yung napaka-importante. Alam mo, yung mga tunay na lumalaban noon, kahit kami noon lumalaban naman po tayo para sa pagbabago ng konstitusyon. Kasi naniniwala tayo, yung mga taong nasa kapangyarihan noon ay nasa tamang pag-iisip. Ngayon kasi hindi talaga Yung ngayon talagang sakim sa kapangyarihan. So hindi pwedeng galawin ang konstitusyon. Kahit papaulit-ulit na sabihin nila, bakit? Ano naman yan? Nasa batas naman natin yan, di ba? Na pwedeng baguhin ang konstitusyon through PI. Oo nga, ang problema dyan, binayaran nyo Naglabas kayo ng pera para sa mga kongresista. Sa tingin nyo, kung sino mang animal na naglabas ng pera, according to Senator Amy, si Tambaloslos, ibig sabihin po nun, sa tingin nyo, yung 20 million kada congressman, sa tingin nyo, hindi niya babawiin yun? Pag nabuksan ng konstitusyon? Ang totoo po niyan, once nabuksan, kahit sabihin pa nilang economic provision lang ang papalitan dyan, once it's open, it's open. Hindi pwedeng sasabihin mo doon sa nagbukas ng pork and beans. Hindi, ang kakainin ko lang dyan yung beans. Kasi masama yung pork. Yung beans lang ang kakainin ko. Pwede mo ba sabihin sa jowa mo, kunwari kukuha ka ng pokpok? Hindi ko na mamamahalin. Titirahin ko lang. Hindi, diretsyon tayo. Mga matured naman tayo dito Kumuha ka ng pokpok, sasabihin mo ngayon sa jowa mo, huwag ka mag-alala. Titirahin ko lang naman. Hindi ko mamahalin. Tanungin kita, payag ka. Bilang asawa, payag ka. Siyempre, nandun na yung danger. Kaya nga, hindi, totoo naman. This is a matured talk, ha? Totoo naman Alam nyo what's wrong with doing that? Kasi yung emotional na kasama pagdating mo sa pagtitirahan o pagtatalik, may kasama ho yun na hindi mo pa pwedeng sabihin na wala, lang to, physical needs ko lang to. Hindi mo pa pwedeng ganun. Laging may emotional na kasama doon. Kaya nga, hindi po pwedeng sabihin lang ng mga kongresista, hindi, para lang naman sa economic provision yun. Napakasinungaling. Ito isipin nyo ngayon pa nga lang nagsisinungaling na sila na hindi sa amin galing yung People's Initiative. Pero ang nag-aasikaso, puro staff mo, Romualdez. Doon pa lang sinungaling ka na. Paano mo naman masasabing hindi ka magsisinungaling doon sa economic provision lang? Tama, mali. Ang isang taong nagsisinungaling sa maliit na bagay, maniwala ka sa hindi, malamang sa malamang, magsisinungaling yan sa malalaking bagay. Diba? Alam nyo, napaka-typical na huyan sa mga politiko Huwag tayong maglukuhan. Noong una, paano pa kayo na hindi galing sa inyo, pero nandun naman yung pangalan ninyo. Diba? Ohanin na lang ako, nagagay ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi man kasi niya ako hinayaya. Kapupunta sana ako ng Tagum. Ako galit talaga. Bakit po putang ina?
Sige. Bakit? Bisaya pa, makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina, istapa yan, swindling yan. Kaya sabi ko, by stroke of fate, nabalik ako dyan sa Malacanang. Kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa krami. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyon ng kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. What's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, putukin yung eroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang. Yun ang aristuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya at taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera. Sabi nito isa, grabe ang binitawang salita ni Nino kay Pangulong Duterte. Ang hindi ko maintindihan sa inyo, ba't nyo pinanunood? Alam nyo na nga may sinto-sinto. Panunuorin nyo pa. Huwag nyo nang panuorin. If you don't like what... alam mo, ito ha, even if we are different in terms of sa issue sa lipunan, kalayaan po nila yan. Hayaan nyo sila magpuputak dyan. Problema na nila yan. Ang importante, di wag ko yung makinig. Huwag niyong pakinggan. Mag-focus kayo dito sa mga Banateros brothers na, alam niyo yun, nagsasabi ng totoo, edi i-share nyo ng i-share. Ngayon ba? Tanungin ko kayo, nag-like na ba kayo? Pagka pinanood nyo si Jojo, sinishare nyo ba? Pag pinanood nyo si Coach Oli, Boss Dada, sinishare nyo ba? Yun, doon kayo mag-concentrate. Ngayon nga lang 5,000 na nanonood, likes 1.5. Tama, mali? Gusto nyo ng pagbabago? Huwag kayong gumaya kay Aimee na puro daldal. Kita mo ngayon, nandun sa kuweba niya, hindi nagsasalita. Diba? Hindi na ho ito panahon ng pananahimik. Ito'y panahon na ng pagsasalita. Sabi ko nga sa inyo, there is proper time for sa lahat ng bagay. Alam nyo, kaya nung Disyembre, hindi po ako nagsasalita at nagbabakasyon po ako ng maigi kasi itong mga to, alam ko na. Alam ko na mangyayari ito. Bakit nagkakausap na po kami? Alam ko na po. Alam ko na ganito ang mangyayari sa politika ng January. Kaya sinusulit ko na po yung panahon ko noon nung nagbabakasyon. Dahil alam mo, sa totoo lang, ako, sa tingin ko, hindi naaabot Hindi naaabot si Batman. Kayo naman. Hindi naaabot lang yan, mga June, July, August. Di ba? Ito na yung panahon. Ito na. Kailangan itodo nyo na to. June? January, February. Labo, napunta na ako sa June. January, February, March. Ito yung critical time. Panahon na para magsalita itong mga talagang tunay na kaalyado. Red Maple, Red Maple, Lift, Wanderer, salamat po. Ito na ho yung panahon na yun. Mag-share kayo, mag-like kayo ng mga videos. Kaya nga pinipilit natin i-upload lahat from Facebook to YouTube. Again, hindi ho lang ako ha. Sabi ko nga ho sa inyo, kung meron kayo napanood na iba, i-share ninyo kung sa wag yung mga fake news vlogger yung mga puro marites. Anak ng tutsa kayo.
Kung puro sa puting ahas lang manggagaling, nyari tayo dyan. Dapat talaga yung totoong source. Oh, eto na. Eto na nga yun eh. Oh. Subscribe na rin pala kayo, sabi ni Diego Latigo. Nakakalimutan ko tuloy. Oh, eto naman. Ang susunod na, Pangulo. Ay, mali. Hindi pa pala. Magbabice pala, mag-senate pa. Ito. Ito. Panoorin nyo ito. Maganda itong sinabi ni ito. Hindi. Bago yan. Ito pala. Importante ito. Tila nag-showdown sa rally ang mga Marcos at Duterte nitong weekend. Kapansin-pansin ang pagdalo ng ilang politiko sa magkaiwalay na event. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kanino ka? Sa mga Duterte sa Davao City o mga Marcos sa Quirino Grandstand? Parehong libo-libo ang dumalo sa tapatang rally na yan. Sa Quirino Grandstand sa Maynila, nanguna si Pangulong Bongbong Marcos. Pineda, salamat kasama po. niya si First Lady Liza Maria Araneta Estela Marcos at anak nilang si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ang problema, Habang sa Davao City, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna, kasama ang mga anak na sina Davao City Mayor Baste Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at Vice President Sara Duterte, na sumaglit din sa Quirino Grandstand. Lumulutang tuloy ang tanong, di na nga ba maitatagong nagkakabitak na ang unity? Spotted na magkasama sa Leaders Forum sa Davao City sina dating House Speaker Pantaleon Alvarez at dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Jolony Atienza, salamat po. Rodriguez. Si Alvarez muling nagpasaring kay House Speaker Martin Romualdez na anyay pasimuno ng People's Initiative para sa charter change. All indications are pointing at him nga siya yung author. Hindi ito nanggagaling sa taong bayan. Galing lang ito kay Speaker Romualdez. Hindi naman kaila sa lahat na itong si Romualdez talagang atat maging Pangulo ng Pilipinas. Sa isa namang bagong panayam kay Attorney Vic Rodriguez, giniit niyang imposibleng walang kumukumpas sa pagkalap ng mga perma. The House will not move on its own. Hindi gagalaw yung mga yan ng walang utos. Hindi gagalaw yung mga yan nang walang kumukumpas. Kung may dapat daw pumigil dito, walang iba yan kundi ang kasalukuyang Pangulo. Todo naman ang suporta ni House Speaker Romualdez sa kanyang pinsang si PBBM. Dumalo siya sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Nasa Quirino Grandstand din ang dating House Speaker at ngayoy Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Katabi pa siya ni Pangulong Marcos. Sa kabilayan ng pagiging kilalang kaalyado ng mga Duterte si Arroyo, natutol sa... Ay, mga nagtatanong na bakit nandyan yung mga yan. Alam mo kasi, naman sila no choice sila kahit nga, di ba sabi ko nga sa inyo, wag ko kayo mainis na kailangan si BP Sara Duterte pumunta ho doon. Parte ho sila ng gobyerno They still have duties to be there. Trabaho ho nila yan. Hindi ho natin maiiwasan yan. Na pumunta po yung mga yan, ginusto nila yan at kailangan din nila ipakita yung suporta dahil ako, sa tingin ko si Gloria, iniisip niya yung distrito niya makamawala ng pondo, di ba? Kaya kailangan nila magpakita ng kanilang suporta, require ika nga, sabi nga di ba sa DepEd o secretary si BP at saka kailangan talaga, wag ho kayong magtatampo na kailangan nilang pumunta doon. Ang importante naman, si BP Sara, nagpunta pa rin po siya Davao. Yun talaga po ang doon, importante doon. Investigasyon ng International Criminal Court. Pero ang pinaka dito, yung mga kaalyado, sana ni Pangulong Duterte, wag na ho tayo magpatumpik-tumpik. Kasi, alam nyo, hindi na ho ito panahon ng iba kasi dyan. Alam mo, eto yung mga politiko kasi natin, minsan gumaganon-ganon yan Yung tinatansya pa nila, kasi playing safe sila. Tandaan niyo, every action na gagawin nila, may kapalit. Okay? Expected ko na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na nandyan yan. Pero yung mga kailangang kumilos,
o tumayo para kay Pangulong Duterte, galaw-galaw naman kayo. Ano ba? Ano to? Si Bato, baka tinatanong ninyo bakit wala dyan. Ang alam ko kasi meron kasing Mindanao ngayon eh. Nung Sunday ata yun, yung Mindanao, yung pagmumotor. Matagal na hong nakaset yan. Sa totoo lang, ito just to be, kasi may mga nagtataka, bakit wala si ganito, wala si ganito. Alam niyo sa totoo lang, biglaan po talaga yan. Yung sa Davao, medyo biglaan. Tandaan po natin yung mga senador natin. Mga ano po yan, may mga schedule na hong nauna. Yon, yung Boss Ironman sa Mindanao, tama. So, ibig ko lang sabihin po, hindi ko sila pinagtatanggol. They have their own reasons. Kaya lang, wag naman kagad nating husgahan. Kami nga po kaming Banateros brothers, we were not even informed. Kami mga vlogger na kami na supposedly kami pa yung tutulong sana mag-announce. Wala naman lumapit sa amin Oy, kanino lang namin nakuha? Ako, personally ko, aminin ko, nakuha ko yung informasyon. May Pangulo, sinabi ko naman yun Sinabi ko naman talaga yun, yun. Sigurado ko lang. Sinabi ko po yun, di ba? Hindi naman po kami invited. Hindi, sabihin, mahirap po kasi. Kaya wag nating kagad husgahan na hindi sila nakapunta. Kung hindi naman sila nasabihan, hindi nila alam kung ano yung details, hindi nila alam kung sino yung organizer. Ito, ikikwento ko na nga po sa inyo. Para lang alam niyo ulitin ko, hindi ko pinagtatanggol. Pero ipinapaliwanag ko lang sa inyo bakit may mga ibang mga kakampi ni Pangulong Duterte na hindi pumunta doon. Honestly, hindi po si Pangulong Duterte ang nag-organize niyan. Iba ho. As a matter of fact, hanggang kadulu-duluhan, hinahanap ko kung sino yung organizer. Kasi nga po, para matulungan kong ma-promote kasi malapit na, I think Wednesday, Thursday na ata yun. Hindi ko alam kung sino organizer, basta may nagsasabi lang, kaya inaalam ko kung legit. Until, sabi ko, sige na nga, kapalan ko na lang yung mukha ko. Nag-text na lang po ako doon sa assistant po ng ating Pangulo, ni Pangulong Duterte. At sinabi niya, oo, legit yan. Tinanong ko pa nga sa kanya, ma'am, magi-speech po ba si PRRD? Pupunta po ba si PRRD? Alam nyo, hanggang kadulu-duluhan, hanggang Sabado ng gabi, hindi niya kino-confirm sa akin. Sabi niya, sir, hindi pa po sigurado, wala pa pong plano. Okay? Evelyn Salazar, maraming salamat po. Pangkape mo, madaling araw na dyan. Ay, thank you po sa mga nagpapakape. Until last moment, gabi ng Sabado, doon ko na lang nalaman. Gabi ng Sabado, sabi niya, sir, pinapapunta po kayo ni boss. Pupunta po siya doon sa event. So, before siya umakyat, magkikita po kayo. Doon ko na lang nalaman, Saturday na yun gabi. Imagine niyo na lang, paano nila ikakalat yun? Sabihin, doon lang sila nag-confirm na mag-i-speech si PRRD. Yung gabi na yun. Naintindihan natin, Leslie Ann Mangosing, salamat po. Yun po ang dahilan kung bakit siguro yung ibang mga politiko ay hindi nakapunta doon. Kasi, hindi naman nila alam. Yun lang sa akin. Hindi ko sila pinagtatanggol. Hindi lang nila alam. Kaya nga, kasi naman po, I understand, wag ko kayo magaga. Ako, binibiro ko lang po yung mga organizer kanina. Biro-biro lang po yun. Pero tandaan ninyo, ang mga ganitong event ni PRRD are organic. Organic po ito. Hindi ho ito yung pinaghandaan na katulad do sa Bagoong Lipunan, ay sa Bagoong Pilipinas. Hindi po yung ganun, na prepared sila. Lahat ng artist nila, nasabihan na, may kontrata na, ganun. Ito ho, walang ganun. Lahat ho, halos biglaan, kasi nga organic po. Kanya-kanya. Yung mga nagpunta doon, kanya-kanya. Labas ng pera nila, hindi ho sila, wala hong nagaano. Kahit po kami, na-invited ni Pangulong Duterte, kami po nagbayad ng ticket namin at saka ng hotel. Hindi po kami nagpapabayad ng ticket. Kaya nga napakamot ulo na ako kasi Sabado na ng gabi. Alam ko na na ang mahal-mahal. Kuya Randy TV, salamat po. At saka alam ko na,
At that time, sigurado ako may mga na-confirm din sa ibang mga tao na magpupunta na si PRRD. Kaya alam kong mag-aagawan na ng ticket. Kaya nga habang nagre-rehearsal po ang Mocha Girls noong time na yon, Sabado yun, ay nagbubuk po ako ng ticket. Tapos, alam mo yun, minuto, tumataas yung pal. Grabe ho yun. O kahit nga sila Boss Dada nagkagulo-gulo nga kami. Sinend ko yung ticket sa kanila, akala nila 6 afternoon. Hindi, tama, 4 o'clock pala ng afternoon kami darating doon sa ano. Kaya sila nagpaka-late. Akala nila uuwi kami alas 6 ng gabi. Hindi nila alam, 4 o'clock ang flight namin pabalik na Maynila. Ganun kagulo yung mga eksena. Lisa Lumbao, Reardon, NYC. Kaya ko kinikwento to para alam nyo lang po na yun ang dahilan kaya feeling ko hindi nakapunta yung iba. Kasi biglaan po ang desisyon ni PRRD. Kasi ganun po siya talaga. Noon pa lang, alam na namin, si Mocha, kabisado niya na ang schedule ni PRRD. Talagang biglaan yan, maglalabas ang listahan ng protocol. Isipin nyo yun, presidente na siya noon. Talagang late. How much more ngayon? Talagang, pag naisip ni Pangulong Duterte, kaya everything is na-shock Nagulat lahat Nagulat na nagsalita siya, na nagulat yun ang sasabihin niya. Eugene, the bus enthusiast, salamat po. Iyon lang po ang kwento. At ito, panoorin natin itong kay Baste. Okay? Maganda ho ito Yung time ng tatay ko, yung former president, si Rodrigo Duterte, meron man talagang clear na campaign against drugs and criminality. So, kita nyo, kanina nung sinabi kong kung gusto nyong this is not the time na para tumahimik, i-share, di ba sabi ko sa inyo, i-share ninyo at i-like ninyo. Kita nyo biglang tumaas ang views dahil po share ninyo. Importante po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami ho nagtatanong sa inyo. Marami nag-a-ask din ho sa akin na sinasabi nila, paano ba kami makakatulong? Paano maging aktibo lang po kayo. Pag may nakita kayong video, nagla-live na si Banat Bay, i-share ninyo. Nagla-live na si Coach Oli, i-share ninyo. Nagla-live na si Boss Dada, i-share ninyo. Nagla-live na si Jojo, i-share ninyo. 'Di ba? Kasi importante ho yung inyong partisipasyon. Kung kami lang, wala ho, baka siguro manunod niya 50 lang. 100. May epekto ho yung pagla-like ninyo kasi isasuggest ng YouTube yan, yung algorithm ng YouTube. Okay? Ngayon naman, pag share din nyo, mas lalo maraming makakapanood. O kaya, sabi pa tuloy ni Diego, subscribe na kayo. So, yun po. Kasi alam mo, ito naintindihan ko yung mga kababayan natin sa ibang bansa na talagang umaapoy ang kanilang pagmamahal sa bayan, pero hindi naman sila pwedeng umalis sa ibang bansa kasi tama nga naman, kailangan din naman nila magtrabaho. Pero you can do something. Share, like, and kiss me. Joke lang po. Joke lang po yun. Actually, na-anticipate ko talaga na pagbaba niya, there will be a resurgence ng mga ganitong activities. Kasi nga, for 6 years, 6 na taon na sila, wala di sila makalihok. And there are, syndicates and these people, wala man lang ibang alam kundi krimen. So, may rubber band effect talaga yan. So, paghila dito, kasi si PRD nga, very strict on these matters, pag naog niya, pagbaba niya, pagbuhi ato, labyog, it's like a rubber band. Hapak na sa pikas. So, wala na si PRD karon, balik ang droga. Makita man ninyo, in less than a year, makita ninyo, mga pulis na ka-uniforme na sa Senado, unsay isyu, sila'y gadula o droga. And what does this tell us? Sabi nito isa, may future si Baste. Ako ang future niya. Bakla pa lang.
Ayan, sabi nito isa, napasubscribe ako ngayon bigla. Kasi naman alam nyo ba yung mga nanonood dito, kalahati hindi pa subscriber. Kiklik mo lang naman yung wala namang bayad. Joke lang po. Maguna. Presidente kay. Moderitso na lagi ko, di na kumuagi nga si Tambaloslos, ingane o kana si yang asawa, si Lisa Marcos. Kinaan naman, nandito na tayo lahat eh. Di na ko moderitso ka, I will, diretso na ko, diretso na ko. Unsa pa man di ay, atik-atik pa tangas, Tambaloslos atong pasanginlan, si Juan, Lisa Marcos, Alam mo ito, gusto ko dito sa maman to eh. Kanya-kanya silang style yung mga anak. Di ba si BP Sara Duterte medyo mabait pa. Mabait pa si BP Sara eh. Pag nagsalita. Ito hindi, diretso na. Kailangan kung unsa, kung suda ning may mga Tagalog din no, natin mga bisita, so I need to talk in Tagalog ba? Kailangan may pronouncement ka talaga. Kung ano yung nangyari, the previous administration that was successful, ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nagpalit, you have to keep that up. Nakita na to, wala. Karon, kung wala, o katong mga bad elements, o kaning mga nawala, gyud. Di balik gyud. Ako ha, kung ako, durugista ko, drug lord ko, pila ka bilyon na wala, 6 years, lugi na ko. Dili na ko makapaskwela sa akong mga kuwan sa laing nasod. Wala, mo balik yun na kay mo bawi na negosyo na nila eh. Ako ba yung pasangin na ani? Mudagan kog Indonesia pagkahuman ani. Dito ko magtago. Tinuod man na akong ginaingon. Tinuod man na. Mo bitaw dire. Ay na lang mo pangutana pero I had to work in the shadows. Lilipat na ako. Basta lilipat na ako dyan sa bahay, mabo. Baste, pwede ba akong lumipat dyan? Yung ano ko dito, bangag din ata eh. Wala kayong alam kung taga saan ako. Huwag kayong sasabihin, sasampaling magsabi, ban kayo. Tapa, okay. Let's move on. Klaro man na, no? Those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga manggod, para ana, and activities of the like, pag naana sa gubot yun na imong lugar. Lina Garcia, Kim's Vlog, salamat po. Kumuingon ang mga tao, kaning mga di gusto mo dula og patas, ayaw maglaro ng patas ba? Siyempre, then everybody will think that it's okay. Dili man nimo badlongon, kinahanglan nimo badlongon nimo imong. Ayan. So ayan po ang isang bahagi ng speech ni Baste. Okay, napaka malinaw na malinaw, kaya nakakatuwa po talaga ho ang eto naman, panoorin natin 'to. Maganda ho itong wait lang Ito. Isang issue pa ngayong araw na ito, malupit na issue. Bimbo Hernandez, salamat po Kapansin-pansin ang tila isnapan kanina sa runway ni Vice President Sara Duterte at First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi rin sila nakitang nag-usap kahit magkatabi na. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Pagdating pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang departure ceremony sa Villamor Air Base. Kanina, bago lumipad pa Hanoi, Vietnam, ramdam na ang matamlay na pakikitungo ng First Lady kay Vice President Sara Duterte.
Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Ayan, no? Hindi naman na nahagip ng kamera. Nanadya, iba ang tingin ni Ma'am Shi, oh. Ito si si Vice President, itong book na yan, no? Sa harapan ng general. Ayan siya. Si Madam, saan siya nakatingin? Kahit sa flag siya nakatingin. Tabi sila sa upuan. Hindi naman na nahagip ng kamera kung nag-uusap ba ang dalawa. Gayunman, pareho silang special mention sa talumpati ng Pangulo. We must complete this by greeting our First Lady. First Lady Luis Marcos and our Vice President Sara. Sana dalawa ang puso ko. Sarap kantahan yan, no? Sarap kumanta niyan, tuloy. Pagkatapos ng talumpati, nakitang nagbeso sina Pangulong Marcos at VP Sara. Michael Jan, salamat po. Greet my mommy, Judy Barrera. Oy, Judy Barrera, mami! Solid dyan. Nila yan, matapos sa mga maanghang na patutsyada ng mga Duterte kay PBBM. Sinubukan namin kunan ng komento si VP Sara pero hindi siya sumagot sa media. Hi, ma'am. Would you like to comment lang, ma'am. Kung ang Pangulo at Vice ay nagpansinan hanggang sa mismong pag-akyat sa eroplano. Nako, ito na. Panoorin nyo. Ang nagkakailangan sina Liza at VP Sara. Parehong nakapwesto sa may hagdanan paakyat ng eroplano sina Duterte at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kinamayan sila ni PBBM pero dumiretso lang ang First Lady. Sa isang punto, binalikan pa. Ay, sabi niya. Tumitingin pa si Ma'am Shi, sabi niya, tama na yan! Yung hawakan niyo sa kamay, paulit-ulit. Ayan, kita niyo. Noong una, dire-diretso na siya. Kaya lang, yung asawa niya, nagtagal kay BP. Nagtagal kaya tuloy nag-jelly. PBBM, pero dumiretso lang ang First. Ayan, sabi niya, alika na, akit na tayo. Kukurting kita pag di ka umakyat. Yari ka sa akin mamaya, papaluin kita. Kaya lang, napangiti na si Mr. B. Ay, ano Mr. B? Hulaan nyo. Mr. B! Lady. Ay, ginanon-ganon pa yung kamay. Yung mata ni Madam, nakaganon, no? Suma-side view. Suma-side view, Kita nyo naman di ba? Sa kaya siya nakatingin? Doon sa aeroplano. Suma-side view si Madam. PBBM, pero dumiretso lang ang First Lady. Sa isang punto... Huwag mo masyadong hawakan! Tapos hahawak mo sa akin yung kamay mo. Ganon. Di ba ganon yung mga silosa? Tapos ihawak mo sa akin yung kamay mo. Mag-alcohol ka. Umawa ka sa mga ano dyan. Mga Duterte, gano'n. Sabi siguro ni Ma'am Shi. Pinalikan pa ni Liza si Bersamin. Ayun, ito matindi. Ito talagang hindi to haka-haka. Kasi katabi, binati niya pa, nilapitan niya. Tama, mali. At saka niyakap at bineso. Pagkatapos, nilagpasan... Naka, umirap na si Madam! Mga ganon-ganon. Ang taray mo, te! Iba ka! Ikaw na! Ikaw na ang lolit-solis ng Talagang siya. Huyo ka. Gago rin tong News 5, Binalikan pa ni Liza si Bersamin at saka niyakap at bineso. Ikaw na lang yayakapin ko. Pagkatapos, nilagpasan lang ulit ng First Lady si VP Sara na noong kausap ni Pangulong Marcos. Nauna nang umakyat sa hagdan si Liza at di nagpaalam sa bise. Sa kabila ng gusot sa pagitan ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte pa rin ang itinalagang caretaker ng bansa habang nasa Vietnam ang Pangulo. Mananatili si PBBM sa Hanoi hanggang bukas. Alam mo, Madam Ma'am Shi, huwag kang pikon. Kasi nakahalata. Alam mo, hindi mo may tatago yan.
Maniwala ka sa akin. Pagpikon ka kung meron ako suggestion. Ito, walang biro. Baka kala nyo, ito seryosong suggestion to, madam. Wag kang kasi mahahalata. Si Pangulong Duterte nga, di ba, noong dati, naalala nyo kay Dilima? Ganun pa siya eh. Di ba? Dati, nagbabangayan na sila sa TV noon, ha? Naalala niyo yun? Si Pangulong Duterte, di ba? Bumalik pa siya, tapos lumapit pa siya. Di ba? Naalala nyo? Kaya nga bibigyan kita ng sikreto, Madam Mamshi, para hindi kayo, naintindihan naman namin, nakakapikon din naman. Alam niyo mga kaibigan, intindihin niyo naman si First Lady, intindihin niyo rin naman siya. Kasi siyempre, ginanon yung asawa mo eh. Masasaktan ka. 'Di ba? Inalagaan mo, inarugaan mo, binisbihisan mo, dinadamitan mo, pinupunas-punasan mo. Bebe. 'Di ba? Ginanon-ganon mo. Tapos tatawagin lang ng ibang bangag. Intindihin nyo naman. Huwag kayong bastos. Ay, alam mo, minsan rin yung huwag kayong masyadong yung puso ninyo. Bigyan nyo ng pagmamahal. Takin mo yun. Lahat lahat pinagtanggol niya. Ay, huwag nyo nga yung asawa ko. Mahal ko yan. Bebe M. Asan ang gatas mo? Minom ka na ng vitamins. Ganon. Bastos nyo eh. Kaya natural lang po na mapipikon si First Lady Liza Marcos. Natural lang po yun. Wag naman po kayong mapanghusga. Kaya nga ako, Madam First Lady, may suggestion po ako sa inyo. Ang talagang suggestion po, sumat po kayo ng tequila. Tequila! Tequila! Boom! Tequila! Boom! Boom! Tequila! Hindi, maganda yun, Madam. Walang biro. Shot po kayo ng tequila pagka minsan nabibwisit kayo. Ha? Mga 2, 3, ganun. Sunod-sunod, ha? Tequila, para kay Duterte. Para kay Baste. Para kay Pulong. Silya, salamat po. Thank you from New York. Uncle Byron. Ay, Uncle. Silya. Totoo po. I-try mo, Madam Liza Marcos, i-try mo lang mag-shot. Anyway, sabi naman nila, sila yun, nagsabi. Madam, what is your drink? Regalo. Alam mo, gusto kong kachika yan, si Madam Liza. Parang feeling ko social ako pag nakasama ko yan. Madam Liza, ganon. Yeah. Feeling ko ako si TP. Pagka nakasama ko yan, di ba? Ganun ka. Hoy, Banatbay, baka sabihin na naman ni Bagong Lipunan. Bayad ka ni Liza. Bayad pa ito. Ito daw ang bayad. Tanginang yan. Tanga talaga yun, Bayad daw, bayad. Lugi sa bayad. Hindi, parang ang sarap lang. Tapos, shot tayo, Madam. Kampay ni! Gano'n, di ba? Hindi, walang biro. Boss Dada, masarap ka sa kainuman siguro ito si Madam. Yung mga kwento niya, hindi kasi siyempre, sasabihin niya? Ikaw, BP. Alam mo ba, dahil kaya ka nanalo. Tapos gano'n kayo, no? Kampay muna, Banatbay, kampay! Madam BP. Ay, Madam BP. Bara kasing BP ka. Madam Liza. Invite mo ako sa Malacanang, inuman tayo, ha? Patunayan natin sa kanilang hindi ka manginginom. Pero, Teroy and Taray. Di ba?
Patunayan natin, madam, na hindi totoo yung sinasabi nilang mahilig ka daw uminom. Basta, ang gusto, alam mo, ang favorite ko, tequila at saka Red Bull. Grabe, tequila at Red Bull. Tuloy, next. Ano na ba? Ano meron? Ano pinag-usapan natin? Ito. Ito pa. Sana yun? Nasaan na yun? Ito. Importante. Dahil sa sinabi ni Pangulong Duterte kahapon, ang COMELEC biglang nagsabing sususpendehin na nila itong PI. Okay? Although, importante to take note, pinatigil lang nila. Suspend is the key word. Malamang nayanig or malamang nakatanggap sila ng tawag from the executive branch, hindi natin alam. Okay? So, sinuspend din nila para siguro mamatay yung issue. Malamang, feeling ko, natakot. Kasi alam ng military na binababoy talaga yung konstitusyon natin. Natakot. So, pinastop nila. Maybe nagkaroon ng deal na itigil nyo yan, talagang tutuluyan kayo ng military. Kaya lang, ang keyword dito, sinuspindi lang, ha? Itinigil na ng COMELEC ang mga proceedings sa People's Initiative. Ikinatuwayan ng Senado habang ilang kongresista hindi raw sisipot sa investigasyon kaugnay sa umano'y bayaran ng pirma. Narito ang aking report. Nagbunyi ang mga senador dahil ipinatitigil na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang People's Initiative para sa Ayan, so pinatitigil na ni Bongbong Marcos, ang People's Initiative. Feeling ko natakot to Natakot to na magaya sa tatay niya Tuloy. Miyenta ng saligang batas o charter change. Galing ang impormasyong yan kay Senate President Mig Zubiri matapos daw ang meeting nila sa palasyo kaninang umaga. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiatives initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. Wala pang formal na kumpirmasyon tungkol dyan ang Malacanang. Pero kanina, mismong COMELEC na ang nagsuspinde sa lahat ng proceedings na may kaugnayan sa People's Initiative. Kabilang ang pagtanggap ng mga nakolektang pirma sa petisyong na nawagang bumoto ng sabay ang Kamara at... Pero take note sabi ni Zubiri, sabi ng Presidente, mananawagan daw ang Presidente sa Congress, sa House, na ipatigil na. Pero, itinigil na ng COMELEC. Dito mapapansin mo talaga na merong, may problema. Mukhang hindi nakikinig si Tambaloslos kay Marcos. Mukhang talagang matigas ang tumbong nito ni Tambaloslos. Hindi natin alam kung bakit. Dahil ba sa totoo yung sinabi ni Pangulong Duterte na it is the First Lady and Romualdez, sila talaga ang utak niyan? Kung maalala nyo, di ba? Ito yung isa sa mga iniingatan namin ikwento ng Banateros Brothers after the meeting with PRRD. Paulit-ulit niya. Sinabi rin niya sa speech yan sa tingin niya, wala talagang kinaugnayan si Marcos. Walang alam si Marcos. Mahinang nilalang. Hindi niya nakontrolado. At ang nagko-control na lang ay si First Lady at si Romualdez. Kaya nga ngayon, even if kahit anong daldal ni Marcos, hindi niya mapatigil tong Romualdez na to Hindi siya ginirespeto ni Romualdez. Bastos itong si Romualdez sa Pangulo. Kaya kayong mga tanso na nandyan pa rin sa kampo ni Marcos, hoy, gising kayo, mga tanga. Yung presidente nyo, na hinahangaan ninyo, hindi na ginagalang ng Speaker of the House. Ano kayo, tanga-tangaan pa rin? Kaya nga ngayon, tingnan ninyo, COMELEC na lang ang inutusan niya
na isuspindi muna. Pero again, bakit suspindi is the right word at that time, at this moment pala? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman pwede nilang cancelin yan pag yan nagkaroon talaga ng People's Initiative kasi is part of the Constitution. Ang problema lang talaga yung the way they're doing it at Kamara ang merong nun. At syempre, sa tingin ko, matatakot din naman harangin yan excuse me, ng COMELEC kasi yung budget nila. Baka mamaya, madali sa susunod, di ba? Senado. Wala pa pong kwenta ang lahat ng pirma na ito. Wala pong expiry date sa mga pirma na ito. Ikinatuwayan ng Senado. We thank you and praise you for this victory you have given us. In Jesus' name we pray. Amen. Kabilang na si Senator J.V. Ejercito, mabuti na lang daw may mga opisyal pa rin ng gobyerno na may respeto sa konstitusyon at pinagtatanggol ang demokrasya. Tagumpay naman daw itong may tuturing ng sambayanan ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva. Pero tuloy raw ang pagbabantay para siguruhin mapoprotektahan ang konstitusyon. Kung natuwa ang Senado, ang Kamara, kibit-balikat lang. There are also other very important House or legislative matters that we are also pushing for. So, wala pong problema. No comment pa si House Speaker Martin Romualdez, pero giit, mga ganid sa kapangyarihan ni House Majority Leader Manix Dalipe, hindi sila dadalo sa investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation tungkol sa di umano'y bayaran ng pirma sa People's Initiative. Si Senator Amy Marcos ang maunguna sa nabanggit na komite. Ang desisyon ng COMELEC ay kasunod lang ng banta kagabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos na baka raw mangyari kay PBBM ang nangyari sa kanyang ama kapag pinilit ang People's Initiative. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Palakpakan! Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas ka. Alam mo, meron lang ako hindi pala nasabi. Hindi ko na pala pwedeng sabihin yun. Hindi ko pa pala nakwento ko yung kay Boss Dada at saka kay Coach Oli. Kwento ko bukas, paalala nyo. Boss Dada, Coach Oli, may kikwento pa pala ako sa inyo. Nakalimutan ko ikwento, hindi ko nakikwento. Sinabi ni PRD na hindi niya sinabi dyan. Bukas na lang. Baka mamaya mabasa yung message natin. Ha? Clue! Wag na. Wala pa namang sagot dyan si Pangulong Marcos. Pero si House Speaker Martin Romualdez ipinagtataka raw ang tila. Stress na to. Oh. Hoy! Baka sumunod ka kay Remulla. Easy, yung taba mo sa katawan. Kapal na mukha mo ba? Akala mo di ka naman mataba. Exercise din. Alam mo na, pag stress, nakakaano ng buhay yan. Ha? Huwag ka masyado ma-stress. Tigil-tigilan nyo na kasi PI na yan eh. Pagbaliktad ni Duterte sa isyu ng pag-amyenda sa konstitusyon. Matatanda ang noong 2016 ay binalak ni Digong na baguhin hindi lang economic provisions, kundi ang buong sistema ng gobyerno. Mga kapatid, may Los Baños. Ay nako, anyway. Anyway, Romualdez, alam mo, sa totoo lang, siguro pag natutulog ka, nababangungot ka na, at naisip mo, ba't ko ba kasi iinisip to? Ang gulo tuloy ng... Hindi, alam mo, sa totoo lang, si Pangulong Duterte, kita nyo naman di ba? Si Pangulong Duterte, hindi ho ganid sa kapangyarihan yan. Hindi ho yan ng tipo ng tao na ginagawa lang niya ito para ho siya'y mapalitan at tapos ipalit yung anak niya. Hindi ho ganito istorya niyan. Si Pangulong Duterte, pansinin nyo, di ba? Marami sa atin na po-frustrate nga minsan. Bakit? Habang lahat ng tao bumabanat na kay Marcos, sasabihin niya, I still support Marcos. Hindi nyo ba naisip yun?
Ganun ho si Pangulong Duterte. Hindi ho kasi siya yung tipo ng ibang oposisyon na baka kontra lang, kakaupo pa lang. Ano sabi niya nung kauupo niya? Suportahan natin ang mga Marcos. Suportahan natin. Nasa isang bansa tayo. Until ngayon. Kaya lang nagkaleche-leche ito dahil dito kay Romualdez. Yun ho ang totoo. Kaya nagkaleche-leche ho ito. Kung hindi sana pakikialaman niya kasi nakita niya eh. Alam niyo, every time na nag-uusap po kami, kitang-kita mo yung puso ni Pangulong Duterte. Nakikita niya kasi na gusto lang nilang magtagal sa posisyon. Ayaw niya yun. Kasi yan ang demokrasya eh. Diba? Yan po yung demokrasya. Hayaan mo ang tao ang magdesisyon kung sino ang mga susunod na leader. Diba? O, hayaan nyo po. Yun yung nakikita niya. Kaya siya na-trigger sobra nitong PI. Bakit to? Kasi pambihira naman. Lantaran yung ginagawang pambibili sa mga kababayan natin. Kaya sa totoo lang, Speaker Romualdez, ikaw may salarin kung bakit nagkakagulo bayan natin ngayon. Kaya, ewan ko nga dito kay Marcos eh. Bangag ho ba kayo at hindi nyo mapansin yan? Hindi ba ako nagsabi noon si PRRD? Hindi, ganun nga yung tanong ko eh. Yun nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ano ba? Hindi mo ba napapansin na ang kaya nagkakagulo tong bayan natin dahil dun sa pinsan mo? Ikaw naman, parang wala kang ginagawa. Kaya ngayon yung tanong niya eh. Hindi niya tanong, sinabi niya eh, na may bangag tayong presidente, hanggang ngayon, bangag pa rin. Yun yung sinasabi. Diba? Kaya nga naman, if you still want to save your name, Mr. President, if you still want to save your family, Mr. President, sibakin nyo to si Romualdez. Siya ho talaga ang panggulo sa inyong administrasyon. Ako, naniniwala ako. Naniniwala ako na pag ginawa ni Marcos yan, medyo hihinahon si Pangulong Duterte. Yun ang totoo. Sa tingin ko mukhang hihinahon si Pangulong Duterte sa banat pag etong si Romualdez napatalsik talaga, umalis bilang speaker at mapalitan ng iba. Kasi yan lang naman talaga nanggugulo eh. Yan ang napansin niyang nanggugulo. Yan at saka yung asawa. Yung asawa, di mo naman maalis sa tabi yun. Hindi maalis yun. Ang pwede lang sabihin doon, manahimik siya. Huwag siyang pakialamero. Pwede yun. Pero yung aalisin, huwag kayong ganun. Asawa pa rin yun. Hindi naman tayo papayag sa divorce, di ba? Binoto nyo yan eh. So ano lang ang punto dito? Sana makapag-isip si Marcos. Alam mo, it's not too late. It's not too late to remove Romualdez as speaker. Or, ikaw ang ma-remove. Tsinini! May tugtog pa eh, no? Tsinini! Hindi totoo naman eh. Mamili ka, Mr. President. Ikaw o si Romualdez? Sa tingin ko ito naman sa tingin ko lang naman to. Sa tingin ko, si Pangulong Duterte medyo hihinahon siya eh. Pag nakita niyang itinigil na yung mga pagpapalit ng konstitusyon. Kasi kung babasahin mo at pakikinggan mo yung speech niya, yun lang naman ang punot dulo nun eh. Yung panggagago sa konstitusyon, yun ang punot dulo nun. Yung gusto nila ma-retain, yun lang. Sabi dito isa, pwede bang all of the above? Isa-isa lang kayo naman. Huwag naman sabay-sabay. Pwede bang silang tatlo?
Isa lang, easy. Alam kong init na init kayo, pero ganun talaga eh. Eto nga. Sige nga, magkainit-init tayo. Ang tanong, kayong mga init na init dyan, at gusto nyo talaga may mangyari sa bayan natin. Gusto nyo talaga mapatalsik ang bangang na presidente according to PRRD. Gusto nyo talaga, Sir Romualdez, gusto nyo matanggal din? Mag-subscribe muna kayo. Mag-subscribe nga, ayaw nyong gawin eh. Tapos sasabihin nyo pa, mag-people power tayo sa karsada. Subscribe nga, ayaw nyong gawin, mag-subscribe pa. Napakatamad nyo. Biro lang. Binabanata, pati yung mga subscriber. Biro lang, binibero ko lang kayo. Kasi iba dyan. Kasi banat ba, nasa TV ako nanunood. Pero kaisa mo ko para sa bayan. Para sa bayan pala, di konting effort naman mag-subscribe. Pinagalitan. Biro lang po, ganito lang po ako maglambing. Kaya nga hiniwalayan ako ng mga jowa ko eh. Wow, jowa marami talaga. Hindi naman siya sabay-sabay eh. Mga ano lang naman, XX. XX talaga. Kapal na mukha mo talaga, banat ba yan, no? Hindi, kasi nga, ganito lang ako maglambing. Yung medyo nangaasar. Yan na, mag-subscribe na. Ayan. Thank you very much. Ano yan? Sabi nito, si Bagong Lipunan, may sariling mundo. Ang topic niya, kami pa rin. Wala na. Dinaig niya pa si Lisa Marcos sa kapikunan. Pikon na yung animal na. Umiiyak na yan eh. Alam mo ako bakit umiiyak yung animal na yan? Kasi, pambira. Bingo na ako eh. Bingo. Bakla ang puta. Bingo na ako eh. Bingo. Diba? Tingnan mo, hindi bumabanat si Banat Bay. Bingo ako. Diba? Tapos biglang 2 beses makakasama si PRRD. Bingo talaga eh. Tanga eh. Diba? Tapos sasabihin niya, bingo ko. Ano ngayon? Ano nangyayari ngayon? Ganito ba ang binayaran? Ang bira. Luging-lugi naman yung nagbayad. Ay, nako. Bingo! Alam mo, Garski, mahilig talaga magbingo yung si Bagong Lipunan. Paano ho ba maglaro ng bingo? Hindi nyo alam. Yan ang hirap sa inyo eh. Ganito maglaro ng bingo. Kunwari, ito yung kunwari, ito yung lagayan ng bola. Diba? Yung mga dating laruan ng bingo, mga ganyan. Ano na natin. Tapos biglang, okay, sa letrang B. Ganon. Ganon ang bingo eh. Tama, mali. Diba? Meron laman sa loob. Ano na natin? Anong letra susunod? Letrang O. O50. Pagbunot sa ganyan. O50. Ganon. Mahilig talaga magbingo yan. Ay, nako. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much at magkita-kita po ulit tayo bukas. Maraming salamat sa mga nanonood. Dapat po mga kababayan, matik na yan. Pagka tayo po nanonood, like and subscribe po tayo, tapos i-share na rin po natin. Alam nyo, ulitin ko ha, hindi po ako nagpapa-share o nagpapa-like sa inyo dahil gusto kong dumami ang viewers. That's not my point. My point here is para may paliwanag sa ibang tao yung nangyayari sa bayan natin. Kasi marami pa rin po ang minsan hindi nila alam yung nangyayari. So, importante. Kaya nga sa akin, sabi ko nga sa inyo eh, kung gusto ninyo para hindi ako kumita sa views, upload na lang ninyo sa page nyo. Gumawa na lang kayo ng YouTube tapos i-upload nyo to. Malaya kayo. Hindi ako madamot.
Hindi ako for the views dito. Kahit kunin nyo, ino-authorize ko kayong kunin nyo. Chap-chapin ninyo, i-spread ninyo para kayo ang kumita, hindi ako. Maliwanag. Ngayon, kung hindi kayo matyagang gumawa nun, edi i-share nyo na lang ito. Yun lang naman sa akin, di ba po? O, maraming salamat po. God bless everyone. Iwan ko lang po kayo ha, kasi masyadong masama na mundo ngayon. Iwan ko naman kayo sa maganda-gandang Ala, hindi ko ata nalagay. Yan. Kasi, pasensya na eh. Ay, hindi, nailagay ko yun. Wait lang. Wait. Hindi. Dito yun eh. Ay, bukas na lang po. Maraming salamat po. Kita-kitsa lang tayo bukas. God bless everyone. Bukas po muna. Pasensya na, hindi ko po nailagay yung ni Pastor Bong. Maganda ho yun eh, yung sinabi niya. Kaya lang eh, parang hindi ko nailagay. Okay? So, sorry po. Bukas na lang po. Kita-kitsa ulit tayo. Thank you. God bless everyone. Bye-bye.